Hello, what's up mga repa? Ryukon nga pala. At dito sa vlogging video natin na to ay samahan nyo kong gawing gaming PC. Itong simpleng Dell Office PC na to. Super excited ako sa project natin na to kasi itong PC na to ay gagawin nating sleeper build. At ito yung mga pyesa na sasalpak natin dito. Hindi kasama yung pabango na yan. Kaya tara na mga repa, simulan na natin to. Tagtagin ko lang saglit yung mga nakasaksak sa PC na to at aalisin ko na rin yung mga natitirang kuryente dito para hindi tayo mag-ground marepa. Ang gagawin ay i-hold na ng ilang segundo yung power button para maigay yung natitirang kuryente. Sabay ikaskas mo na rin yung kamay mo sa metal surface para mawala yung iyong static sa katawan. All goods na yon, kaya tara na, simulan na natin ang operasyon. At ito yung instrument na gagamitin ko na pang-dissect dito sa PC natin na to. Baka may magtatanong dyan, Ryukon, bakit hindi ka na lang nag-build ng brand new gaming PC? Tatlo lang ang masasagot ko dyan. Una, ayoko! Ang mahal na ng RAM ngayon, mga friend. Lugi ako. Padalawa ay baka PC ko lang naman to. Kasi ang main PC ko talaga ay naandun sa Mindoro. Kaya napag-isip-isip ko ay magagawa na lang ako ng mura pero malakas ang performance task. Para maasikaso ko pa rin yung mga trabaho ko sa tuwing naandito ako sa Maynila. Patatlo, gusto ko magawa ng sleeper build PC, mga friend. Yung tipong unang tingin mukhang normal na PC lang, mukhang pipitsugi na PC. Pero pag binuksan mo at pinakita mo sa kanila yung loob, ay kargado pala. Kaya ang pinakaunang first step ay tatagtagin na natin ang mga hindi kailangan dito at iisa-isay nating i-upgrade yung mga pyesa neto. Pero working at good condition pa mga pyesa neto, kaya itatago ko na lang itong mga to pang backup. At eto na yung stock na CPU cooler, papalitan na natin to. At kailangan din natin ng bagong thermal paste pag magpapalit tayo ng heatsink, kaya ito ang gagamitin ko. At ito yung CPU natin mga repa, ang Intel Core i7 9th Gen. Kasi kahit luma na itong CPU na to mga repa, ay ang lakas pa din ng overall performance nito. Sunod naman natin tagtagin na itong GT 700 yata to na GPU, hindi ko alam. Good at working condition din naman to, pero hindi ito sapat mga repa para sa akin pag-e-edit at pag-gaming at pagre-record. Sunod naman ay tagtagin na rin natin itong RAM. At grabe tong RAM na to ngayon sa market, sobrang mahal na, lalo na yung DDR5. Kaya need ko tong ingatan kasi ito yung gagamitin ko na pang backup pag nasira yung bagong RAM na isasalpak ko dito. At ito mga repa, ang bagong RAM na sasalpak natin. Ito yung 32GB na DDR4. Grabe na, napakaswerte ko dito sa RAM na to kasi ang mura ko lang nabili to sa marketplace sa Facebook. Kailangan natin mataas na gig na RAM kasi pag ako yung magre-record ng gaming, meron pa akong face rig na animation, sabay magre-record pa ako ng gaming, sabay may OBS pa. Kaya kailangan natin na mataas na RAM. Sabay ang sunod naman natin i-upgrade ay yung storage. Itong M.2 SSD na to ay dito natin ilalagay yung ating Windows para pag bubuksan natin yung ating PC ay mabilis lang to mag-boot. So, eto na ang padalawang upgrade natin sa PC natin. Highly recommended ko talaga to mga repa pag meron kayong mga lumang PC, sabay ang bagal na neto magbukas, ay itong gawin nyo. Mag-upgrade din kayo sa M.2. Tingnan nyo, sobrang bilis magbukas nyan. Sunod naman natin isasalpa kay itong bagong CPU heatsink. Sunod naman na i-upgrade natin ay itong power supply. Hindi kasi sapat tong stock na PSU ng Dell na to mga repa sa mga isasalpak natin dito sa ating sleeper build PC. Sunod naman natin tatagtagay na itong SSD na to sa gilid. Dito naka-install yung Windows ng PC natin na to. Mga nasa 128GB lang yata to. Plano ko sana dito ay format ko, sabay gagawin kong storage dito sa PC natin na to. Pero napag-isip-isip ko na sayang yung Windows na naka-install dito kasi activated yung naka-install dito. Kaya tatagtagin ko na lang to at dating gagawin ko na lang ulit to na pang backup. Bale, dalawang storage ang isasalpa ko dito. Ito yung una, yung 2TB HDD. Dito ko ilalagay yung mga recorded videos ko ng gaming.
2TB HDD installation complete. Dito naman tayo sunod sa panghuli kong isasalpak na storage dito sa PC natin na to. Itong SSD. Dito ko ilalagay yung mga games na lalaroin natin sa ating gaming channel para hindi sila mag-lag. At eto na, successful ang pag-install natin ng 3 storage dito sa ating Sleeper Build PC. At eto na ang itsura ng ating Sleeper Build PC. Mga nasa 70% done na ito. Onting patalastas muna, dumating kasi ang PLDT para kapitan tayo ng internet. At dito pinagpaplanuhan na nila kung paano makukonekta tong bahay natin sa linya nila. Kasi ang linya nila ay naandun pa sa may kantuhan na poste. At pagkatapos noon ay sinimulan na nila ikabit ito. Kaya tamang nood-nood lang ako dito sa LED. At eto na, nandito na sa loob ng bahay yung linya at tinanong nila ako kung saan ko daw ilalagay yung router. Sabi ko, dito na lang sa taas ng cabinet para katabi ng aking PC. At dahil tapos na ang patalastas, palatastas, patatas, ay simulan na ulit natin i-build itong ating Sleeper Build PC. At dahil tapos na tayo sa storage, ay dito naman tayo sa PSU. At ito ang napili kong isasalpak na PSU, ang PSU ng Lianli. Ang mura lang kasi nito pero ang ganda ng kanyang specs. At eto na yung PSU mga repa. Tingnan nyo naman, napakaganda ng quality at design. Meron pa tong gantong parang velcro dito sa gilid para siguro sa pang cable management. Hindi ko naman magagamit to kasi masikip yung case ng ating PC. At ang ganda din ng cable niya, ang linis tingnan. Hindi siya naka-ketchup at mustard color. At napansin ko itong case ng PC natin ay walang ventilation sa baba. Kaya para hindi ma-suffocate itong ating PSU ay ang gagawin na lang natin ay itututok na lang natin sa taas yung fan neto. At PSU installation complete. Napakaganda, saktong-sakto lang dito sa ating PC case. Ang ganda ng pagkaka-fit. Kaya tara na, i-connect na natin tong PSU na to sa PC natin. At ang una nating isasalpak ay itong motherboard at CPU. Kaso masyadong malaki tong 24 pin na to para sa motherboard na itong PC natin. Kaya bumili ako ng adapter na to. Kaya tara, i-connect na natin. At ayos na, meron ng power itong ating motherboard. Sunod naman ay itong sa CPU. At dahil 4 pins lang kailangan natin, ay hahatiin ko to sa gitna. At pagkatapos ko masalpakan ng CPU ay sinunod ko naman yung mga storage at pagkatapos noon ay nag-cable management na ako. So eto na ang itsura ng ating Sleeper Build PC. I try my best na magmukhang malinis yung ating cable management kaya pinaglalagay ko na lang lahat to sa gilid at tinali ko ng zip tie. Sunod naman ay kakabit natin ay itong mga fan. 4 na fans lang ang pinaka-max na may kakabit natin dito sa ating PC. 2 intake sabay 2 outtake. So ayos na, nakabit na natin yung 2 fan na pang outtake. Sunod naman ay yung pang intake. At gagawan ko na lang ng paraan para makabit ko yun dito sa takip ng ating PC. At dito ko nga pala ilalagay lahat ng fans natin sa fan hub para nakarekta ito sa ating PSU. So lahat ng upgraded parts ay nasalpak na natin maliban lang sa isa na to mga repa, ang main event. At ito ay ang GPU. Ito talaga mga repa ang magpapalakas sa ating PC. Kumbaga sa sasakyan ay ito yung pinakang turbo na isasalpak mo dito para bumilis ang takbo nito. Kaya kung gusto mong smooth at hindi lag pag naglalaro ka ay kailangan mo na itong GPU. At itong GPU na to ang napili kong isalpak dito sa ating PC, ang RTX 5060. Yung RTX 3060 nga sana ang bibilin ko. Kaso nag-sale ito nung Pasko. Kaya ito na lang yung binili ko. Nung Pasko kasi ay naging kapresyo nito yung
RTX 3060. Naging 18K ba naman? Yung RTX 3060 kasi ay lumang version at mas mabagal yon kaysa dito. Kaya talagang napakaswerte ko ng mga panahon na yun na nabili ko to. At mas maganda din pang future proof itong RTX 5060 kaysa sa RTX 3060. At para sa akin talaga pag magbibuild ka ng PC, eto dapat ang hindi mo bibili na second hand. Pwede naman optional lang pero mas magandang bilhin mo to ng brand new. At eto na nga, nasalpak na, ganap ng gaming PC itong ating Dell Office PC mga repa. Ilagay na natin yung bracket para secure na tong turbo ng ating PC at hindi na to makawala. At tamang double check lang din kung may galaw ba. Ayos naman, magandang pagkakaupo, firm, napaka-tight. So looking good, looking great mga repa, kaya isalpak na natin to sa PSU. At eto na, ang ating finished product, ang ating Dell Office PC na ginawang gaming PC. So eto na mga repa, yung dalawang fan na pang intake ng hangin. Dito ko na lang nilagay sa takip ng PC. Ginawan ko na lang ng paraan para masalpak yan dyan. At dahil tapos na ako ikumpone itong PC, ay dito naman tayo sa monitor, keyboard at kung ano-ano pa. Ise-set up na natin tong ating rig mga repa. At dahil sa baba ko ilalagay yung aking PC kasi wala nang space dito sa table ko kasi maliit lang to. Kaya bumili na lang ako ng gantong lagayan kasi hindi ko trip pag nasa lapag lang yung aking PC eh. Pero bago tayo magsimula mag-setup ay itatry muna natin kung magana ba itong ating PC. Kabado ako dito kasi hindi ko alam kung magiging successful ba ang pag-upgrade ko dito sa ating PC. Ayun, nag-ground pa ako. Kaya eto na, the moment of truth. At successful ang pag-upgrade ng ating PC mga repa. Nandito lahat ang mga pinagsasalpak natin na components na de-detect siya ng PC. Super happy ako mga repa at proud na proud din dito sa ating project na to kasi nakapag-build tayo ng ganito. At syempre hindi ko magagawa tong project na to kundi dahil sa inyo mga repa. Kaya super thank you sa inyo. At dahil lahat ay looking good, looking great, ay tara na mga repa simulan mag-setup dito. At eto na mga repa ang ating finish working station dito sa Maynila. At sa tingin ko nga mas malakas pa tong binil na PC ko na to dito sa Maynila kaysa dun sa main PC ko sa Mindoro. Kaya tara, itry na agad natin itong binil natin na PC mga repa. At itong gagamitin natin na pang benchmark, itong Shadow of the Tomb Raider. I-max natin lahat para malaman natin kung gaano kabilis ba talaga itong binil natin na budget meal gaming PC.
So yun mga repa, successful ang pag-upgrade natin dito sa ating office PC. At tingnan nyo naman tong GF ko, tuwan-tuwa sa paglalaro sa Y8 ng Super Mario ba yan? Hindi ko lang po ano yan. At kung makikita nyo, napaka-smooth to. Walang kalaglag yung gameplay niya. Gamit na gamit yung RTX 5060 mga repa na GPU sa nilalaro niya. Naging masaya ako, naging masaya din ang GF ko, at sana naging masaya din kayo dito sa video natin na to mga repa. Kaya kita-kits na lang ulit sa ating next vlog. Peace!